Network Entertainment. Kapag may meeting, ang ginagawa ko, kapag the first instance na meron ako makakontribute, yung makakapagsalita ako, gagawin ko, maski na mag-hi lang ako sa meeting room para at least narinig na nila ako, tapos na, or pag may first question, ako kagad sasagot. Kasi gusto ko tapos na ako eh. Kasi baka matawag pa ako sa huli. Oo. Yung mga ganun, pag may chance talaga, grab it. Kapag feeling mo, okay, hindi ka nakakapag-engage, make it a point na may sasabihin ka at one point. Diba? Mga Immortal, welcome to the Underpaid Podcast. I'm your host, Stanley Chi. Ito ang podcast na pro-employee para sa mga Immortal wherein we talk about work-related topics in a light manner na parang nagkukwentuhan lang tayo sa pantry. Kasama ko si Zar De Los Reyes, CRSP, ang aking co-host. Hello! Zar, meron na naman tayong bibigyan ng payo ngayong episode na to. Actually, excited ako sa mga ganito eh. Parang I like that people open up to us and also share their concerns, their problems. So, it's really good na you're sending your letters to us. Oo. You can message us sa Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Meron naman tayo niyan. Stanley Chi, Suplado Motors, and syempre itong The Underpaid Podcast, nasa social media rin tayo. The video podcast is on Spotify and sa YouTube ng The Pod Network Entertainment. Okay? Please subscribe to Suplado Motors. Ito, Zar. Office confessions na naman tayo at ang letter sender natin ay tatawagin nating Meeting Survivor. Okay. Dear Underpaid Podcast, tawagin niyo po akong Meeting Survivor. May boss kami na mahilig sa meeting. May meeting para sa update. May meeting para sa pag-uusapan ang next meeting. May meeting para i-summarize ang buong meeting. Minsan 1 oras na meeting para sa bagay na kaya namang i-email ng 3 sentence. Ang problema, kapag tahimik ka sa meeting, sasabihin nila hindi ka engaged. So kailangan mo pang magsalita kahit wala namang idadagdag. Ganito ba talaga sa corporate world? From Meeting Survivor. Dami mong meetings. Puro meeting eh. Okay. Yan, may meeting para sa update. May meeting para sa next meeting. May meeting para i-summarize ang buong meeting. Imagine mo binabayaran ka para mag-meeting. Oo. Diba? Oo. Minsan yun na lang iniisip ko pag mga ganyan binabayaran ka para mag-meeting. Pero it really depends dun sa company culture. Minsan depende rin sa department culture. For example, ako sa HR, alam mo ba na uso ang calls? Like, uy, may tatanong ako sa'yo. Syempre in English Uy, call tayo. Ganon, mga 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes. May update, mag-meeting yan. Basta sa HR, kasi syempre mga 5 years rin naman ako sa HR, diba? So, meeting sila. Ganon. Uso yun doon. Tapos uso rin ang naka-open yung camera mo. Pag HR at least sa upper ka, HR department naka-open talaga yung camera ng lahat. Wala yung hindi naman sinabi na bawal hindi mag-open ng camera, pero lahat sila nag-open ng camera So mag-open ka rin camera. Parang common courtesy yun na pagka maayos na meeting, kailangan nakabukas yung camera. Pero ito, culture rin yun dun Compared to the team that I was with and then the team that I'm in now, hindi uso sa kanila meeting. Walang meeting. Buong linggo, wala. Hindi uso sa kanila meeting. Hindi rin uso sa kanila yung nag-open ng camera. So, it really depends sa culture ng department. That's the culture ng company. Okay. Ako naman, may mga meeting na kaya namang idaan sa email. Oo, totoo yun. Totoo naman updates, dapat may minutes of the meeting. Meron kayong secretary dyan or yung assistant na taga-transcribe o ito yung mga pinag-usapan, ito yung nangyari. Ngayon, it's our responsibility to read the emails para pag nag-meeting kayo, wala nang maraming tanong. Oo. Diba? Responsibilidad nyo na dapat yan. Ngayon, ang tanong ba, kung ganito ba lagi sa corporate world? Hindi naman palagi. Hindi. Oo. Nagmi-meeting lang
pag importante at pag kailangan magkita-kita or pag Zoom naman, gano'n, no? Para it's an opportunity for the employees to speak out, to speak up, ganyan. Baka pwedeng mag-meeting kayo para sabihin mo na, pwede bang hindi tayo lagi nagmi-meeting? Parang weekly updates na lang. Kasi naka-join ako ng company dati na nung pandemic na every Monday may meeting. Pero every Monday lang yun. Hindi siya yung everyday na may meeting. Kasi pinag-uusapan na lahat. Para isang Zoom meeting na lang talaga. Yes. No? Kasi yung mga ganito medyo sayang sa oras. Pagka-meeting ng meeting. Tsaka it goes to show na baka yung boss yung nagma-micromanage. Ganon. So, depende sa company culture. Depende sa yung sitwasyon kasi baka mamaya lahat sila work from home. Hindi kayo nagkikita-kita sa opisina. So parang yun na lang yung Oo. Yun na lang yung way para makita niyo isa't isa, makapag-communicate kayo. Oo. Tsaka yung iba pa rin yung bonding pag nagkikita-kita kayo. Pero kung Zoom meeting ito, ano rin to, baka work from home nga, which is understandable din kung bakit lagi kayo nagmi-meeting. Pero sana once a week lang. Yung twice a week pwede, pero baka mamaya hindi lahat nag-a-attend. O yung sinasabing pagtahimik ka sa meeting, hindi ka engaged. Hindi naman totoo yun, no? Pero you can comment naman sa chat. Hindi naman yung tahimik ka lang. Alam mo ginagawa ko? Kapag may meeting, ang ginagawa ko, kapag the first instance na meron ako mako-contribute, yung makakapagsalita ako, gagawin ko, maski na mag-hi lang ako sa meeting room para at least narinig na nila ako, tapos na, or pag may first question, ako kagad sasagot. Kasi gusto ko tapos na ako kasi baka matawag pa ako sa huli. May mga ganun. Pag may chance talaga, grab it. Kapag feeling mo, okay, hindi ka nakakapag-engage, make it a point na may sasabihin ka. At one point, diba? Hey, his name is Chico Garcia. And his name is Gino Killiamo. And together, we are Only Fun. That's right, for only $12 a month. But if you're willing to pay, why not? No, we're from a podcast that talks about movies, TV shows. Basically, we do reviews of K-dramas, whatever is on streaming, whatever is on cinemas. We also get to occasionally interview celebrities, actors, directors, and of course infused with our own witty brand of humor and slice of life. Wow. I guess we don't infuse a lot. Check it out. Kaya lang mga iba kasi mema Okay lang yun. Nagsalita ka naman Yung mga parang Oo. Kaya may sinuggest ka, nakalimutan banggitin yung pangalan mo. Oo. Pwede ka mag-speak up na, well, nag-meeting tayo nung nakaraan, nung sinuggest ko nga na ganitong gagawin. Oo. Kasi di ba may mga kaopisina tayo na, tahimik, i-credit grab ng iba yung sinuggest mo, or i-credit grab ni boss na, naisip ko nga ganito gawin Yeah. Di ba dapat mag-speak up kayo, no? Kasi kung hindi ka engaged sa meeting, ibig sabihin, parang nag-iisip-isip ka ng lumipat ng kumpanya. Yan yung mga senyales na gusto mo na mag-resign Hindi ka na nagjo-join sa meeting, hindi ka na masyado nagsi-speak up, hindi ka na productive, di ba? Basta ako magsasalita ako kagad. Kapag may chance, magsasalita ako. And then dun sa it seems like I feel na she's overwhelmed with all the meetings. And yeah, you can ask nicely dun sa boss mo na okay, pwede mong i-discuss yung impact ng mga meetings sa trabaho mo. Hindi lang yung, "Oy boss, bawasan mo naman yung yung meetings." Hindi ganoon. Dapat may reason ka. Mag-isip ka ng reason. Ano nangyayari? Bakit ganoon? Bakit ayaw mo mag-meeting? May impact sa work. Oo. 'Di ba? Hindi ka nakakapagtrabaho. Oo. Parang nadidelay ka, or baka mamaya may urgent task ka. Tapos nag-meeting kayo. Syempre, hindi mo magagawa yung urgent task mo. You can excuse yourself from the meeting. So, there are ways where you can tell your boss na pwede hindi ako mag-attend the meeting, or pwedeng bawasan natin ng meeting, pero make sure that you're ready with a data-driven
data-driven parang proof or data-driven reason. May nabibiling device, 'di ba? Yung parang taga-transcribe siya nung meeting. Yeah. Diba, naalala mo Meron yun? akong Oo. meron device na bibili. Meron ring mga apps. Like ako, magsasabi ako ng brand. Ang ginagamit ko talaga Fathom pag sa mga meetings kasi nag-record siya ng mga interviews eh. So nag-record siya ng mga meetings. Natatranscribe na yan. O kaya, you ask the HR, pwede bang malaman ko yung minutes of the meeting? Ganun na lang. Di ba? Para If you feel hindi that kayo meeting ng meeting. you're overwhelmed, there are ways to know about what the meeting was about, and then mga recording apps. Madaming ganyan ngayon. Pero paano kunyari, biniyaran talaga siya para mag-meeting? Alam mo, Kunyari, mag-meeting ako. HR siya, ganun. Kunwari ako, nasa recruiting, tapos kailangan ko mag-interview. Alam mo, binabayaran ka to listen to people. I mean, alam mo ito to seryoso. Doon sa team ko ngayon, ang culture nila, sila, Drosaurus. Mag-meeting sila. Ano yung Drosaurus? Mag-meeting sila. Tapos magda-Drosaurus lang sila. Ano yung yun? Yung game, tapos parang charades ba yun? Yung magda-drawing ka? Hindi, Ay, parang, hindi siya charades. Pero parang magda-drawing ka. Dictionary. Parang charades. Hulaan mo, di ba? Charades ba yun? Oo. Charades yun, di ba? So, parang charades. So, pipili ka ng may tatlong choices. Tapos, yung isa doon, the-drawing mo. Tapos magda-drawing, tapos mag-guess silang lahat. Oo, yun. So, type mo lang yung answer mo. So, anyway, dahil hindi ako magaling mag-drawing, I didn't like it. Oo. Pero, hello, babayaran ka para mag-Drosaurus, para mag-game. That's a good enough deal, di ba? Oo, not bad. Pero nag-gets ko. I mean, nag-gets kita kasi ayoko yung Drosaurus kasi hindi ako magaling mag-drawing eh. So, medyo banu ako. Ito ang ginawa ko, workaround, para malike ko siya. So kapag may pinapachoose ako ng tatlo, kunwari star, ganun, drawing lang ako ng star. Yung pinakamadali na lang ang kinukuha ko. Or skip ko. So yun ang workaround ko. Or kapag may mga drawing exercises doon, hindi lang kasi Drosaurus eh. For some reason, mahilig sila mag-drawing. Yun yung culture nila doon. So ang ginagawa ko, nagda-drawing na lang ako ng bilog-bilog, ganun, pag wala akong ma-drawing or mga stars. So anyway, I'm being paid to play pero Drosaurus. if it's wasting your time doing other jobs, baka pwede mong kausapin yung mga kasama mo na minutes of the meeting na lang, kwento nyo lang sa ako ano nangyari, But di ba? also think, what's the purpose of that meeting? Hindi yung, madaming ang meeting, pero may purpose ba? Di ba? May purpose ba? Kailangan ba? So you also have to think about that and then decide whether to attend that meeting or yun nga, pwede mong ask yung boss mo if you can skip. Ako kasi once a week na meeting, okay na yun eh. Pero kung lagi kayo nagbi-meeting, ako, I would understand. Kunyari, pag may taping, after the taping, magmi-meeting kami. Okay na yung next meeting. Kailan next taping? Sino mga nakaschedule na guest? Ano yung gagawin natin pag ganito yung bakasyon? Pero, isang lang yun, once a week lang yun, once or every other week. Hindi naman yung palagi. Hindi natin alam kasi role niya eh. Alam mo may rules, may specific roles na kailangan ka talaga mag-meeting palagi. Like for me, pag nasa managerial role ka, kailangan mo mag-meeting palagi. Kailangan mo mag-attend ng meeting palagi. Kailangan mo i-accept yung meeting. Kasama sa sweldo mo yan. Kaya malaki sweldo mo eh. So you also have to think about that. What's the purpose? Is it within my job description? Within my role? Kailangan ba talaga? Kasi baka mamaya na-overwhelm ka. Pero tingnan mo muna yung purpose ng mga meetings na yun. And then from there, decide whether to really attend those meetings or to ask your boss if you can skip or to suggest ways para ma-maximize nyo yung work nyo within the day. Ayun. By telling your boss na maybe we could cut these meetings so that we can focus on work. Gawa kayo ng GC tapos mag-message na lang lahat doon, di ba? Pwede eh. Pwede ganun, So, good luck meeting survivor. Sana nakatulong kami. At least nakapag-survive siya. And again, sa mga immortal na gusto maghingi ng payo sa amin, all you have to do is message us on all of our social media platforms. Kumpleto kami niyan. Again,
The Underpaid Podcast. Ang episodes natin Mondays and Thursdays. And kung meron kayong mga request na guest na gusto nyong maimbitahan namin, sabihin nyo sa amin, di ba? Alright. Oo, kasi we always do this para sa mga listeners namin na immortal. So there you have it, guys. For Zardos Reyes, I'm your host Stanley Chi. This is the Underpaid Podcast. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.